Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin na kumikilos na. Nako, VP Sara Delicado, Ontiveros at Ngue iyak sa mga DDS. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kabayan, simulan natin dito po kay Representative Percy Sidanya or aka Ngiwi. Ayan na. Sabi niya po kasi dito mga kababayan, kailangan na mag-resign si VP Sara at kung hindi maayos ni Marcos ang Pilipinas, kami na lang ang aayos sa Pilipinas. Nako. Anong karapatan mong ayusin ang Pilipinas, Ngiwi? Kung ang sarili mong pagmumuka hindi mo maayos, di ba? Nasa konstitusyon ba mga kababayan na kapag, for example, matanggal po si Vice President Sara Duterte at matanggal din po, for example lang masibak rin si Marcos, nasa konstitusyon po ba na ang papalit na presidente ay mga representatives lang, di ba? Hindi pa district hindi pa yan mga congressman. Kundi representatives lang mga kababayan. Diba? Mas nakakahiya ito si Ngiwi. Kahit kasi anong gawin nila mga kababayan na paninira kay Vice President Sara Duterte, hindi pa rin nila mapigilan yung taong bayan na iboto at suportahan si Vice President Sara Duterte. Kaya lahat na lang po ng strategy ay gagawin po nila. Lahat po ng paraan ay gagawin nila just to impeach Vice President Sara Duterte. Nako. Ito nga ang balita mga kababayan. Kapapasok lang na balita mula po sa GMA News 19 minutes ago. Fresh impeachment complaint against Vice President Sara Aida after 1 year ban. Ayan na. Militant Coalition Bagong Alyansa Makabayan is preparing to refile. Sila pala nag-file, no? To refile an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte once the constitutionally mandated 1-year ban on such complaint expires on February 5, 2026. Ayan mga kababayan, may nakaabang na pong impeachment complaint, no? Dito kay Vice President Sara Duterte. Again, pangalawang pagkakataon mga kababayan. Sige lang, no? Sige lang. File kayo, mag-file lang kayo na mag-file. Ganun rin naman di ba? Mapapatunayan rin naman yan. Eto mga inayupak, mga inayutak na mga party list na ito. Di ba? Si Vice President Sara Duterte na cleared from COA, yung mga pinagbibintang kay Vice President, cleared na po yan sa COA. Ang may issue nga po ngayon sa COA, si President Bongbong Marcos Jr. kasi hindi pa raw po nababayaran yung utang, yung travel expenses, sa pag-travel nila. Mayroon pa pong natitirang 14 point something million na hindi pa rin po nababayaran hanggang ngayon. So, bakit ayaw nyo magsalita doon? No? Akala ko ba makabayan kayo, di ba? Kung para talaga kayo sa bayan, sabihin na natin, sige, isama nyo na ang Vice Presidente, pero tirahin nyo rin ang Presidente, which is mas marami pa pong ginagawang kalokohan, no, kay Vice President Sara Duterte. Nako po. Oo.
Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang sa nakaabang. Nag-aabang na sila no? Nag-aabang na po ang Militant Coalition Bagong Alyansang Makabayan or Bayan para sa impeachment complaint na kanila pong i-refile after the 1-year ban expires mga kababayan. So, ayan. Tapos sabi pa ni Danya kanina, sila na ang mamumuno, no? Pamumunuan na nila ang Pilipinas pag hindi kinaya ni Marcos. Ang importante sa kanila, ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Mga loko talaga to mga kababayan, no? Paano natin hindi masasabing mga loko-loko? Biriuin nyo mga kababayan, no? Si Vice President Sara Duterte na nagtatrabaho ng maayos, walang ginagawang kalokohan, hindi nagnanakaw, yun pa talaga ang i-impeach nila. Eto dito, klarong-klaro na may katiwala ang ginagawa. Kahit nga mga kasamahan nila, tahimik po sila no? Pero pagdating talaga kay Vice President, mas mabilis pa sila sa alas 4 mga kababayan, no? Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin to mga kababayan na video, no? Ni Sir Banat Bay. Nako, sabi po dito sa caption, Risa Hontiveros, iyak, bigo ang mga pink lampuit na yan. Ano yan, sa mga Duterte supporters. Ito, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. King of rally. Alam nyo ba na sila mismo ay aminado na failure ang rally? Oo, lahat po silang itong mga kakampuit, itong mga NPA na makakaliwa, lahat sila aminado failure. Alam mo bakit failure? Papaliwanag ko sa inyo maya-maya. Pero panoorin natin itong isang analisasyon ng isang analyst daw. Di umano. Di umano na analyst. Hindi kasi siya sigurado ito. What's next na kaya for the trillion peso March movement pagkatapos nitong part 2 ng kanilang protesta? Kausapin natin si political analyst Lester Balmatero. Magandang gabi po sa inyo, Professor Balmatero. Good evening po, Ms. Corina. Napakabata ninyong professor. Thank you. Ilan taon na po kayo? 30 po. 30? Wow. Okay. So, siya na mismo, Pinky and Willard, ang nagsabi sa akin na parang ang konti ng mga lumabas ngayon sa... nakita ko yun, noong September 21, mas marami talaga di hamak. Siguro 10 times more. Oo. Why do you think? Well, I agree, no? Kasi yung first time, I think may two things I think maraming bagay. But first, patapos na kasi yung taon kung ang mga target mo na pupunta sana yung mga estudyante, sa amin kasi sa UP, final exam ngayon final weeks. So I guess... Hindi ako naniniwala doon sa that part na kanyang nitong tao na to. Yung sabi niyang rason niya na dahil daw sa exam sa UP. Una-una hindi lang naman mga taga UP ang pumunta nung unang mga rally. So I don't think kung meron man pumunta nung mga taga UP nung unang rally, hindi naman ganun kadami din. So hindi yun ang rason. I don't think so Yun, ako sinasabi ko lang, tinatabla ko lang yung mga argumento. Pero may mga pinaniniwalaan din tayo. Busy ng mga tao. And then yung mga tao dahil pa December na rin, so busy na rin sa kanya-kanyang trabaho. But I think yung pinaka-importante kung bakit tingin ko konti yung turnout ngayon is dahil yung mga tao ay medyo confused kung saan sila pupunta. Kasi the first time, September 21 kasi, sinasabi ng ating very clear na walang panawagan for resignation of President Marcos. But this time, very clear naman yung pagkakahiwalay ng dalawang grupo. The progressives are divided today. So I guess yung mga tao na dapat pupunta na walang organization, nakukonfuse sila kung saan sila ngayon pupunta. Yan ang totoo. That's true. 'Di ba? That's true. Confused sila. Alam mo kung bakit confused? Confused talaga sila. Kita mo puro mga bayot yun nandyan. Hindi. Confused yung mga tao pumunta. Aside from yung may mga pumunta sa rally na confused sa kanilang mga gender. Confused sila kasi kanya-kanyang political aspiration yung mga taong naandyan. Yun ang problema. Kumbaga mga kaubayan, no, kanya-kanya po sila ng may mga personal interest po sila, no? Kaya po sila ganyan. Kumbaga hindi po sila united, no? Yung iba pumunta diyan maybe because
naniniwala. Yung iba naman pumunta lang dyan para may syempre may kita. Diba? Alam naman po natin pag ganyan, pag mga dilawan po, no, ang nagpaparally, may mga ano yan, no, may mga, sometimes it is not voluntarily, no. Sometimes lang naman. Kasi nakita rin naman natin yan nung nagparally si Trillanes, di ba? May na-aksidente pang matanda. 1,000 daw ang yung pamimigay sa kanila. But I'm not saying na pati dito po yung sa yung sa November 30 ay may ganun din, no? Patuloy tayo. Hinahaluan ninyo ng political. Alam mo, alam natin lahat. Kayo alam nyo rin lahat yan. Imposibleng hindi nyo alam yan. Alam ninyo na yung pinaka-corrupt na budget, yung pinaka-maraming insertion, nagsimula sa executive, nagsimula kay Marcos, at nag-ending kay Marcos. Si BBM ang pinaka-may matinding pananagutan dyan. Alam nyo yan. Whether yung sinasabi ni Zaldico ay totoo o hindi, na mismong presidente ay nakakatanggap ng 50 billion, whether that is true or not, which is I know most of you believe that. As a matter of fact, marami sa inyo talagang naniniwala na kasangkot si Marcos sa matinding korupsyon. Pero gayon pa man, even if hindi siya talagang nakatanggap, the mere fact that he is the president who signed the budget, ibig sabihin po nun, talagang merong matinding pagpapabaya, gross negligence sa parte ni Marcos. So alam natin lahat na dapat siyang mag-resign. Dapat na siyang bumaba dahil sa hindi niya nakayanan na pigilan ng korupsyon. Because of your political agenda na ayaw nyo rin si BP Sara Duterte, kaya tuloy hindi nagkakasundo ang mga Pilipino. Di ba? Yung mga huling EDSA o yung pagpapabagsak ng presidente, halimbawa, hindi ko sinabing pabagsakin natin ng presidente ang sinasabi ko lang yung mga nakaraang EDSA, yung kay Marcos, wala namang masyadong nagtanong sino ba papalit, wala nang ganun Basta alam natin, diktador ay kailangang mawala na sa posisyon. Noong panahon ni Erap, ganun din. Marami sa inyo galit kay Gloria, hindi nyo rin gusto si Gloria nun. Pero hindi nyo na inisip yun. Ang inisip nyo, sige, wala tayong magagawa, ayaw natin dito sa presidenteng ito. Hindi maayos ito. So, inalis nyo si Erap. Ngayon, kesa na magkasundo-sundo tayo at sundin natin ang konstitusyon, yung constitutional succession na tinatawag, may sarili kayong agenda. Gusto nyong pag-resignin ng presidente at vice president para ipasok yung kayo. Kasi nga mga NPA, itong mga makakaliwa na ito Gusto nila, meron pa silang bagong pautot ngayon na yung mga tao ang mamumuno. Sino kayo? Kayong mga NPA ang mamumuno sa amin? Ulul. Mamatay kayo. Kayong mga NPA, hindi kayo dapat na namumuno. Mga rebelde kayo Ako naniniwala ako sa mapayapang pagpapalit ng presidente. Dapat legal. Hindi ako naniniwalang illegal dapat ang gagawin. Ayoko ng rebellion. Yan ang pinaka-ayoko. Ayokong lumabas beyond the Constitution. Dapat nasa Constitution ng lahat para hindi magulo. Hindi pwede yung sinasabi ninyo na magbabaan tapos mamumuno, people's. Kayo lang yung mga NPA lang kayo Di ba? Hindi pwede yun. Dapat sundin natin kung anong naayon sa batas. Kaya talaga nakukonfuse ang tao dahil sa inyo. Punta ba sila dito I mean, hindi dito sa political analyst na to doon sa mga NPA sa People at saka Power sa mga kakampuit. or pupunta sila doon sa Luneta? Will they be asking for BBM's resignation? Pero ning kapalit. So I guess confused yung mga tao kung saan sila pupunta ngayon. Kaya mas konti Sa palagay nyo ba
I think mga kabayan, hindi confused ang mga tao, no? Ang taong bayan nagdesisyon na po, no? Hindi po sila confused. Nagdesisyon na po sila na hindi suportahan talaga yung rally yan. Kasi biruin mo, ang isisigaw mo, VP Sara resign. Di ba? Talagang walang susuporta dyan. Ibig sabihin mga kabayan, hanggang dyan lang talaga ang kaya ninyo. Di ba? Hanggang dyan lang po talaga ang kaya ng mga pinklawan, no? Yan mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Ayan, maraming salamat po.